Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Si Attorney Harry Roque. Matapos pong lumabas sa kanyang pagkakakulong, ito yata ay dumiretso sa EDSA at doon nagsisigaw. Namalayan niyo po ba na nagkaroon ng people power kahapon sa EDSA? Itong mga taong to walang kadala-dala. Wala na nga pumapatol sa people power ninyo. Ipinipilit nyo pa rin na magkakaroon ng people power. Wala na kayong people kasi wala na kayong power. Pero syempre, pagbigyan po natin sila. Yan po yung kanilang kaligayahan Nakakatakot po kahapon. Punong-puno po ang EDSA. Tinalo yung EDSA 1. Andun po yung mga DDS vloggers at ito nga si Harry Roque. Nanginig po ang buong Pilipinas. At natakot ang mga tao sa Malacanang. At bababa na po si President Bongbong Marcos dahil natakot po sa people power itong mga DDS na to. Sos naman talaga, oo. Walang kadala-dala. Wala pong mangyayari sa people power ninyo. Hindi po kayo magtatagumpay. Kaya lang pabayaan po natin sila. Try and try until they succeed. Pero baka umabot kayo ng 2028, hindi kayo makapag-launch ng people power. Ayaw na po ng tao sa kaguluhan at gising na po ang mas nakararaming Pilipino na ayaw nila sa mga taong tulad ninyo na mga pro-China na ang tanging hangad lang ay manggulo. Dahil yan po ang totoo. Sila po ay nanggugulo lamang dahil hindi po nila nakukuha yung gusto nila. At yan ay ang pababain si President Bongbong Marcos at paupuin si Vice President Sara Duterte. Hindi po kayo magtatagumpay. So ito pong si Harry Roque matapos makalabas sa kanyang kulungan, dumiretso ng EDSA at doon nagngangaw-ngaw. Sabi po niya, akala nila masusupil nila tayo. Akala nila mababali nila ang ating paninindigan. Hindi totoo yun. Lalo pa tayo lumalakas. Lumalakas saan? Hindi nga kayo makapagtawag ng tao Kahit na nga yung mga supporters ninyo, hindi nyo mahikayat pumunta sa EDSA. Hanggang ngaw-ngaw lang kayo sa social media. Yung mga DDS, maingay lang sa social media. Pero kapag kailangan ng pumunta sa EDSA para mag-people power, bahag naman ang mga buntot. O baka naman gising na rin sila sa katotohanan na walang mangyayari sa people power ninyo. Dahil mas higit po ang bilang ng mga Pilipino na ayaw sa China. Kayo, mga lantara, mga pro-China, sino ang inaasahan nyong kakampisan nyo? Kokonti lang po kayo. Kasi pinagpipilitan nila yung China na yan. Alam nga naman tayo ay umanib at sumama sa mga komunista. So lahat po ng mga pro-China, wag po kayong aasa ng suporta galing sa mas nakararaming Pilipino. Dahil ayaw po namin maging komunista. So itong mga rally-rally nila, wala pong Pilipinong nasa matinong pag-iisip ang sasali sa mga rally ninyo para patalsikin si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Tuloy ko po ang sinabi ni Harry Roque. Lalo pa tayo lumakas para ipaglaban ang sambayanang Pilipinas. Sambayanang Pilipinas ba talaga ang ipinaglalaban ninyo o ang sambayanang China? Hindi nyo na mauuto ang taong bayan, Harry Roque. Yun ng pogo, di ba? Iyon ang asikasuhin mo. Dahil sigurado kami, sa dami ng ebidensyang lumalabas, hindi mo kami mauuto para maniwalang wala kang kinalaman dyan sa pogo na yan. Pero maghintay-hintay pa rin po tayo. Lalabas at lalabas po talaga ang katotohanan tungkol dito kay Harry Roque. Ngayon nasa bansa na ulit yung kapatid ni Alice Go at itong si Cassandra Ong. Yung Cassandra Ong na sinasabi ni Harry Roque. Tapos sasabihin niya, wala daw siyang kaalam-alam sa Lucky South 99. Hindi maikot-ikot ni Harry Roque ang mga kongresista. Bukong-buko na siya. So kailangan pong gawin ni Harry Roque ito. Yung bang diversionary tactic para isipin ng tao na may pinaglalaban si Harry Roque. Para kahit na saglit makalimutan ng taong bayan itong koneksyon ni Harry Roque sa Pogo. Hindi mo na kami mapaglalaruan, Harry Roque. Maghintay ka at yung detention mo mas hahaba yan. Dahil sabi po niya, ngayon ako ay nakatikim na ng pagkakakulong. Wala na akong takot. Sige, tingnan natin pang ikaw ay talagang nakulong.
at ngayon nagtatapang-tapangan ka dahil nakatikim ka na ng pagkakulong, wala na akong takot, sabi pa ni Harry Roque. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayang China. Hindi po. Ang sabi niya, ipaglaban ang inang bayan. Alin niya kayang inang bayan, ha, Harry Roque? Bayang Pilipinas o bayang China? Laban daw sa adiktadura ng gobyerno ni Marcos Jr. Hindi po kasi nagtagumpay yung fake polvoron video nila. Teka nga muna, matanong nga po natin ang ating mga kapulisan. Ano na po ba ang nangyari dun sa sinabi nyo na hahabulin nyo yung mga may kinalaman sa nagpakalat ng fake na polvoron video? Kung hindi nyo tutuparin yung sinabi nyong hahabulin nyo yung mga nagpakalat ng fake polvoron video na yan, babalikan kayo nitong mga taong ito at sasabihin nila, o kita ninyo, kaya walang nagawa ang PNP at ang mga pulis ninyo, hindi nahabol, hindi natuntun kung sino ang nagpakalat ng polvoron video na yan dahil totoo yung video na yan. Dahil si Bongbong Marcos yung nasa video. Sigurado, ganun ang sasabihin nila. Kasi hanggang ngayon, wala na po tayong narinig tungkol sa sinabi nila na hahabulin nila ang mga taong sangkot dito, yung mga may kinalaman diyan sa pagpapakalat ng fake polvoron video na andyan si Harry Roque, kitang-kita po natin, alam po ng buong Pilipinas na si Harry Roque ay isa sa nagpakalat ng video. Ano nangyari? Hanggang kailan kami maghihintay para doon sa sinasabi nyo, doon sa resulta na sinasabi ninyo na hahabulin ninyo yung mga nagpakalat ng fake video? Kasi kung wala po tayong maririnig na resulta dyan, iisipin natin na talagang totoo pala yung video. Kasi hindi kumilos hanggang panakot lang ang ginawa ng PNP, ng ating mga kapulisan. Anyway, balik po tayo dito sa people power ni Harry Roque. Laban daw nila sa gobyerno ng adiktadurang si Bongbong Marcos. Ngayon, sino ba ang lumalabas na diktador? Si Bongbong Marcos o kayo? Gusto ninyong diktahan ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Gusto ninyo sundin ni BBM kung ano ang gusto ninyo. Ngayon, porke hindi nyo mapayuko si President Bongbong sa mga kagustuhan ninyo, sasabihin ninyo political harassment, diktador itong si Bongbong Marcos. Pero kung titingnan po natin mabuti, yung grupo nila, yung mga DDS na yan, yung kampo ni ex-President Rodrigo Duterte, ang mga diktador dahil gusto nilang diktahan si President Bongbong Marcos at diktahan ang gobyernong ito. Gusto nila, yung gusto nila ang masunod. Hindi na po pwede yan. Masyado na pong nagbigay si President Bongbong Marcos sa inyo. Nung hindi kumikilos si President Bongbong Marcos, sasabihin ninyo, weak leader. Ngayon naman na may ginagawa na ang gobyerno, sasabihin nyo naman, political harassment. Damn if you do, damn if you don't. So, wala na po tayo talagang choice. Kung gusto nyo po ng laban, di sige, huwag kayong tumigil, makipaglaban kayo sa gobyerno natin. Hindi po uurong ang gobyerno ni President Bongbong Marcos sa inyo. Hindi po siya susunod sa kagustuhan ninyo. Dahil kitang-kita po natin kung sino dito ang diktador. Kayo ang mga diktador. Dahil gusto nyong kayo ang masunod. Sad to say, hindi po ganun ang kalakaran. So ito pong si Harry Roque, pabayaan po natin sumigaw dyan sa EDSA hanggang sa maputulan siya ng litid. Wala pong makikinig sa iyo, Harry Roque. Dahil alam na po ng mas nakararaming Pilipino kung ano ang likaw ng bituka ninyo. Gusto nyo lang manggulo. Mas nakararami pong Pilipino ang ayaw ng gulo at gusto ng tahimik na buhay. At nakikita namin, hindi man perpekto ang administrasyon ni President Bongbong Marcos, pero andun po ang kanyang pagpupursigi, itaas ang antas ng buhay ng bawat Pilipino at kasama kayo dun. Kayong mga walang magawa kundi ang manggulo. So ito mga DDS naman, yung mga supporters nyo, you heed the call. Pakinggan nyo si Harry Roque. Pagbigyan nyo naman, napapahiya na po masyado si Harry Roque. Sigaw siya ng sigaw ng people power, people power. Wala namang makitang people. Lumabas kayo, ipakita nyo naman, matagal na pong hinihintay ng taong bayan yung people power na sinasabi ninyo. Tingnan lang natin kung magtagumpay kayo. So again, another failed attempt at people power. Pero teka muna, meron pong isang grupo na naman. Actually, ito ay kaalyado nitong mga DDS na to.
na magsasagawa naman din ng sarili nilang people power. Dahil kanina nga po, pinuntahan na naman ng mga polis itong compound ni Apollo Kibuloy. And as usual, sumisigaw na naman ng harassment itong mga KOJC members. So matapos po nung insidenteng yon, nagtipon-tipon po itong mga KOJC. Ayon po dito sa Philstar News, KOJC followers threatened to overthrow Marcos Jr. presidency. Members of the Kingdom of Jesus Christ held a press conference with Sunshine Media Network International o yung pong SMNI to criticize President Bongbong Marcos after a Philippine National Police raid on the KOJC compound early Saturday morning. So kaninang umaga po yun. SMNI, the media outlet affiliated with the KOJC, is owned by Pastor Apollo Kibuloy, who has been accused of human trafficking and sexual offenses. Pero teka muna, akala ko ba sinabi nila hindi na daw si Pastor Kibuloy ang may-ari ng SMNI? Ang bibigat ng kaso, yung mga inaakusa sa kanya, bakit hindi siya lumabas at harapin itong mga kaso niya? Natatakot kayo malaman ang katotohanan? Sabi pa dito, during the press conference, some KOJC members threatened to march to Malacanang Palace to overthrow President Marcos. So may mga miyembro daw na nagbanta na sila ay magmamarcha sa Malacanang to overthrow President Marcos. Abay, ito, exciting ito. Hinihintay po natin yan. Kung hindi nagawa ng grupo ni Harry Roque, baka magawa ito ng mga KOJC members. Ano to, coup d'etat? Magmamarcha daw sila sa Malacanang para i-overthrow si President Marcos. Sabi dito, bukas agad magmamarcha. Wala po kami ibang destinasyon ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang ay hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. Sabi po ng isang miyembro, we declare and we withdraw our support for you, the whole kingdom nation, because you betrayed us. Sige, subukan nyo. So, ibig sabihin niyan, magmamarcha daw bukas, abangan po natin yan. Dahil sabi nila, bukas agad, magmamarcha. Tingnan nga natin. Yan ang hinihintay namin. Magmatigasan na tayo talaga. Kasi masyado nyo nang piniperwisyo ang Pilipinas. Ituloy nyo yung pagmamarcha ninyo. Magkaalaman talaga. Sige, tuloy nyo na yan. Wala pong urungan ha. Aabangan po namin yan. Ipakita ninyo yung tapang ninyo. Akala nyo masisindak ninyo si President Bongbong Marcos? Para nyo nang sinindak ang buong Pilipinas. Ang Pilipino po hindi magpapasindak sa mga katulad nyo lang na ang Diyos ay si Apollo Kibuloy. Mas marami po kaming naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Hindi po si Kibuloy ang Diyos namin. Ang Diyos namin ay ang totoong Diyos. Magkaalaman tayo. Ang mga sumasamba sa totoong Diyos, laban sa inyo na sumasamba sa peking Diyos-Diyosan na si Apollo Kibuloy. So, aabangan po natin yan bukas. Kasi sabi nila, bukas agad magmamarcha. Dahil nangyari po sa compound ng KOJC kaninang umaga yon. And they threatened to march to Malacanang tomorrow. Bukas agad. So, yan po ay bukas, aabangan po natin. Mag-aabang po ang buong Pilipinas sa pagmarcha ng KOJC. At ang sabi nila, 8 million members ba to? Dahil sabi nga po sa panawagan ni KOJC Executive Secretary Sister Eleanor Cardona, nananawagan ako sa mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa. 8 million kingdom citizens. Magmarcha na tayo papuntang Malacanang. Mr. Marcos, we are withdrawing our support from your presidency. O, aabangan po natin ha, bukas, yung 8 million na miyembro ng KOJC. Pero sigurado kayo-kayo lang yan. Wala pong ibang relihiyon na sasama sa inyo. Dahil kayo lang po ang relihiyon na sumasamba sa isang peke at huwad na Diyos. Kaya I'm sure wala pong ibang relihiyon ang sasama sa inyo. Kayo-kayo lang. Pero hintayin po natin. Dahil ang pagyayabang nitong si Sister Cardona, 8 million daw ang kingdom citizens. So, abangan po natin bukas kung ano ang magiging kaganapan. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa pagyayabang nitong si Cardona
na magmamarcha daw ang 8 million na kingdom citizens sa Malacanang para pababain si President Bongbong Marcos. Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.